Mainit na balita, may mga nahuli ang LTO ng mga mamahaling sasakyan ito pong weekend. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Dano Tingkungko. Dano? Connie, mula nga Biyernes hanggang kahapon, humigit kumulang 30 luxury vehicle ang hinuli at inimpound ng Land Transportation Office. Ilan sa mga ito nasa aking likuran lang sa mga oras na ito. Lahat ng ito, ayon sa LTO, wala o paso na ang rehistro. 30% naman ang nahulihan ng walang lisensya ang nagmamaneho. Walang ibang sunod na hakbang ang mga may-ari ng mga sasakyan na yan kung hindi ayusin sa LTO mismo ang mga problema sa papeles ng kanilang mga sasakyan bago mabawi ito. Ayon sa LTO, sa huli ngayong weekend, walang sasakyang ngayong weekend, walang sasakyan na pag-aari ng politiko o ng celebrity. Lahat daw ito sa mga pribadong individual. Dalawa sa mga ito minamaneho daw ng mga foreigner, isang Chinese at isang Estonian. 3 naman sa mga nahuli ang isinasa ilalim sa mas masusing beripikasyon para malaman kung ito ay smuggled o hindi. Palaisipan daw sa LTO ang dami ng mga nahuhuling luxury vehicle na wala o paso na ang rehistro. Nilinaw din ng LTO na wala silang espesyal na operasyon laban sa mga luxury vehicle. Bahagi lang daw ito ng kanilang regular na operasyon. Pero hindi raw maikakailang kumpara ngayon, marami raw enforcer ang ilang sa mga mamahaling sasakyan dahil sa posibilidad na makasita ng politiko. Narito ang pahayag o bahagi ng naging pahayag ni LTO Chief Marcos Lacanlinao. Lahat po ito unregistered at karamihan po dito wala po silang daladalang kopya ng papel nila ng sasakyan. Kaya lang kami kasi dala namin may gadget kami, computer kami dala, so alam namin ho eh. Karamihan kasi nangyayari dati hindi striktong nai-enforce yung batas. Kaya dahil mga mamahaling sasakyan, takot sila na parahin, takot sila na tanungin kasi minsan syempre may mga kilalang tao o maano rin naman. Pero hindi kasi 'yun ang basihan eh. Dapat nating iparehistro. Kasi oras na ma-involve sa aksidente din yan at hindi yan nakarehistro, talo rin sila. Sila rin ang napeperwisyo. At Connie, para mabawi ng mga may-ari yung kanilang mga sasakyan, gaya ng nabanggit ko kanina, ay kailangan nilang ayusin ang rehistro at bayaran muna ang mga karampatang multa sa LTO na nagsisimula raw ayon sa LTO mismo sa 10,000 pataas ang gastos. Kasama na dyan ang multa at ibang mga processing at administrative fees. Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko.